Hindi ka panipaniwalang tweets sa live na telebisyon ang tunay na dahilan kung bakit hinarap ni Shovie Entrata ang biglaang pagpapatalsik sa Showtime. Nag-iwan sa madla ng pagkabigla, mga hukom na walang imik at mga tagahanga na humihingi ng sagot sa buong mundo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang kinangtawanan at walang katapusang mga sorpresa na matagal ng noon time show ng ABS-CBN na Showtime ay naging paborito ito ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. Ngunit noong nakaraang linggo, isang hindi inaasahang drama ang naganap sa harap ng mga kamera na nag-iwan sa mga tagahanga na hindi makapaniwala. Ang studio audience ay natigilan sa katahimikan at ang social media naganap na kaguluhan sa gitna ng bagyo. Shovie Entrata, isang sumisikat na bituin, minamahal dahil sa kanyang talino, alindog at hindi maikakailan ng enerhiya, ay nagsimula bilang isang ordinaryong episode na may comedy skits at nakakasilaw ng mga palabas ay biglang nauwi sa isang kontrobersya na ngayon ay nagbabantang baguhin ang mukha ng palabas magpakailanman. Ang saglit na nabago ang lahat. Sa isang live na segment, tinawag ni si Shovie Entrata sa entablado kasama ang iba pang mga co-host. Sa una, walang tila kakaiba. Naghiyawan ang mga tao, mataas ang enerhiya at nakuhanan ng mga kamera ang karaniwang kaguluhan. Ngunit may napansin ang mga manonood na kakaiba. Isang bigla ang tensyon sa pagitan ng mga hurado at host. Nang mag-lean forward si Vice Ganda ay may ibinulong kay Ann Cortez. Nag-shift ang atmosphere. Napawi ang kanilang mga ngiti. Natahimik ang audience. Pagkatapos ng wala sa oras, dumating ang isang misteryosong anunsyo. Dahil sa kamakilang mga pag-unlad na pilitang kumilos ang management tungkol sa papel ni Shovie Entrata sa programa. Nagbubulungan ang studio. Si Shovie mismo ay natigilan, halatang nanginginig ang kanyang ekspresyon ay nahuli sa pagitan ng kawalang paniwala at dalamhati. Ang mga kamera ay mabilis na pinuto sa komersyal, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa loob ng ilang segundo sumabog ang Twitter at Facebook gamit ang hashtag na #WhyShovie. Kumalat ang mga alingaw na parang wildfire. Lumalim ang misteryo habang nanatiling tikom ang bibig ng ABS-CBN. Ang mga fans ay nag-isip ng ligaw. Tungkol ba ito sa mga salungatan sa backstage, mga issues sa kontrata, isang hidden scandal, o baka may mas malalim pang dahilan? Ano nga ba ang dahilan kung bakit humantong sa ganitong desisyon? Ibinulong ng mga tagaloob na ilang linggo na ang hindi pagkakasundo sa likod ng mga eksena. Si Shovie na kilala sa kanyang pagiging outspoken ay nakipag-crush umano sa mga producer dahil sa ilang malikhaing desisyon. Ayon sa isang hindi na-verify na source, question niya ang pagiging patas ng ilang segment na umihiling ng higit na transparency. Ang isa pang chismis ay nagsabing naglalaro ang paninibugo na ang mabilis na pagsikat ni Shovie ay natabunan ng ilang mga veteranong host na nagdulot ng tensyon sa likod ng entablado. Sapat na ba talaga para bigyang katwiran ang pagtatanggal sa kanya? Ngunit marahil ang pinaka nakakagulat na haka-haka ay nagmula sa mga leak na mensahe na nagmumungkahi na ang mga advertiser ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kamakilang aktibidad sa social media ni Shovie. Ang kanyang mga post ay tumawi sa hindi nakikitang linya. Walang nakakaalam ng sigurado, isang public meltdown. Ang tunay na nagpasiklab sa apoy ay nangyari pagkatapos na huminto sa pag-ikot ang mga kamera. Ang mga miyembro ng audience na naroroon sa studio ay nagulat na si Shovie ay napaiyak sa backstage. Hinarap umano niya ang staff, tinanong kung bakit siya pinag-iisa at iginiit na ibinibigay niya ang lahat sa palabas. Mukhang nalulungkot siya, sabi ng isang nakasaksi. Masasabi mong hindi siya handa para dito, parang pinagtaksilan siya. Ang ilang mga account ay nag-claim pa nga na lumabas siya ng studio, tumanging makipag-usap sa sinuman. Kahit na iginiit ng iba na manatili siya, sinusubukang makipag-ayos sa management. Ang katotohanan ay nananatiling madilim, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ito binabaliwala ng mga tagahanga. Mga tagahanga kumpara sa pamamahala. Sa loob ng ilang oras naglunsad ang mga tagahanga ng mga online na petisyon na humihingi ng kalinawan. Isang Facebook group na tinawag na Justice for Shovie ay nakakuha ng 200,000 member sa loob lamang ng 2 araw. Ang mga uso sa Twitter, sa Pilipinas at sa iba pang bansa ay pinangungunahan ng mga parirala tulad ng Bring Back Shovie at A Showtime Without Shovie is Nothing. Samantalang opisyal na pahina ng ABS-CBN ay binaha ng mga galit na komento. Maraming manonood ang nagbabanta na i-boycott ang palabas kung tuluyang maaalis si Shovie. Siya ang buhay ng palabas. Sumulat ng isang tagahanga, kung wala siya hindi ito showtime, ito ay dead time. Ang iba naman ay humimok ng pasensya, iginit na hindi alam ng publiko ang buong kwento. Ngunit ang katahimikan mula sa management ay nagpasiklab lamang ng apoy ng hinala
Ang mas malaking larawan ipinapangatwiran ng mga analyst ng industriya na ang kontrobersyang ito ay hindi lamang tungkol sa isang host. Ito ay tungkol sa nagbabagong dinamika ng television sa Pilipinas sa isang panahon kung saan ang mga madla ay may hawak na walang katulad na kapangyarihan sa pamamagitan ng social media. Hindi na makokontrol ng mga network ang mga salaysay tulad ng dati. Itinampok ng kaso ni Shovie ang marupok na balanse sa pagitan ng kalayaan sa paggawa ng mga patakaran sa network at ang hinihingi ng mga advertiser kung talagang ang pagtatanggal sa kanya ay nakatali sa mga hindi pagkakasundo sa backstage. Kung gayon, ay naglalabas ito ng mga tanong tungkol sa kung gaano kalaki ang autonomiya ng isang host sa live na television. Nagsalita si Shovie. Matapos ang 3 araw na pananahimik, sa wakas ay tinuunan ni Shovie ang kontrobersya sa isang misteryosong post sa Instagram. Ang isang itim at puting larawan ng kanyang pag-iwas sa kamera ay may caption na, "Kapag binigay mo ang puso mo, pero sabi nila kulang pa, anong gagawin mo? Truth will come out." Ang post ay nagpalalim lamang ng misteryo. Binaha ng mga tagahanga ang mga komento ng mga mensahe ng suporta na binibigyang kahulugan ang kanyang mga salita bilang kompirmasyon na siya ay nagkamali. Ang mga kilalang tao ay sumali rin sa pag-uusap na ang ilan ay tahimik na nagustuhan ang post at ang iba ay hayaging nananawagan para sa transparency. Ano ang susunod? Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag ang ABS-CBN na naglilinaw sa status ni Shovie. Tuluyan na ba siyang matatanggal? Suspension labang ba ito? O lahat ba ito ay bahagi ng isang dramatic publicity stunt na idinisenyo upang palakihin ang mga ratings? Ang ilang mga nag-aalinlangan ay nangangatuwiran na maaaring ito ay madiskarte, isang paraan upang pukawin ang kontrobersya at panatilihin ang Showtime sa mga headline. Pagkatapos ng lahat, ang television sa tanghali ay umuunlad sa drama at walang nagpapasigla sa pakikipag-ugnayan na parang skandalo. Ngunit kung ito ay isang pagkabansot, ang backlash ay nagmumungkahi na ang network ay maaaring minamaliit sa katapatan ng fanbase si Shovie. Pakiramdam ng mga manunood ay tunay na pinagtaksidlan at humihingi sila ng mga sagot na walang PR trick na madaling mapawi. Ang legacy ng Showtime sa loob ng isang mahigda. Ang Showtime ay higit pa sa isang palabas. Isa itong institusyong pangkultura. Ang mga pamilya ay nagtitipon sa paligid ng TV upang manood. Ang mga manggagawa sa ibang bansa ay tumutok online at ang mga catchphrase na ito ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na wika. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa mga taon ay ang kredibilidad nito ay kwestiyon. Maaari bang mamuhay ang isang palabas na binuo sa kagilakan at pagkakaisa kapag inakusahan ng pagtataksil sa sarili nito? Gaya na sinabi ng isang matagal ng tagahanga, hindi lang kami ang nanonood ng mga segment. Nanonood kami dahil pakiramdam namin ay pamilya ang mga host at kapag naon mo ang pamilya, malalim iyon. Pangwakas na salita, hindi pa tapos ang kwento na nang akagulat na posibleng pagpapatalsik ni Shovie. Itrata sa isang Showtime